Merong ganong ekspresyon ng Tagalog kasi nung araw, mahawakan mo lang ang kamay ng babae. Pag ipinahawak ang kamay, iyon na. Bakit? Mahinhin ang mga babae natin nung araw. Ngayon, kung gusto mo, hawakan mo na lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Kung ikaw ay baguhan, tuloy po kayo. Tuloy po sa atin pong channel. Ang ginagawa po natin sa U3, atin pong pinapakinggan, pinapanood yung mga religious debates, mga religious discussions, and we'll be watching that for the first time at binibigyan po natin ng analysis mga ka-U3. At sa atin pong background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. At bago ko po makalimutan, gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga subscribers, yung mga lagi pong nanonood, atin po mga OFW po na mga kapatid, ang atin po mga supporters po na kumakain or nanonood ngayon kasama ang kanilang family members, o ang iba naman while nagtatrabaho. Maraming salamat po. Nasa 106,000 subscribers na po tayo ngayon. Salamat po uli. So ano pang hinintay natin mga ka-U3? Let's watch this video together. Let's go. Pagpatuloy, ang atin pong pinag-aaralan, yung tungkol sa babae. Huwag kayo mag-alala mga babae. Sa susunod, lalaki naman ang pag-aaralan natin. Kung paano bang yung babae magiging sa Diyos. Ngayon, kung ako'y sa pagsasalita ko ngayon, pagbabasa ng Biblia, meron po akong masasagasaan. Pasensya na ho kayo. Ngayon, yung mga babae, kaya ho natin pinag-aaralan ito, baka sakali, meron sa inyong mga babae, kayong mga nariritong babae, kasama na yung mga T-bird ang tawag, ano? Ano ba yung tawag doon? Tomboy. Oo, tomboy. Kasama na ho tomboy. Sino ho ang tomboy dito sa inyo? Huwag nyo na hong itaas ng kamay at baka mapahiya pa. Lahat ho ng babaeng naririto, kahit anong pang klaseng babae, meron yung paraan ng Diyos para tayo maging sa Diyos. Lalo na yung ating pinag-aaralan paksa tungkol sa may asawa. Okay, before that, mga ka-U3, pasensya na po kung ikaw po ay baguhan. Sana po wag ka po bainis dahil ganito po talagang ginagawa natin. We pause the videos just to give our input at reaction po sa mga topic or mga punto nga na nasabi nga. So gusto ko lang i-mention, very old school. Nako, 1980s yata ito itong term na T-bird. At naabutan ko po ito. Ako po ay batang 90s. Pero ang tawag nga po namin sa mga tomboy ay T-bird. No? Pero I think sa bagong generation ngayon, hindi nila ito ginagamit yung word na T-bird. Marami na yata sila mga term, lesbian or something like that. So kung ikaw ay parte ng Gen Z o mga bagong henerasyon, ano ba yung term na ginagamit nyo ngayon? Pasensya na at hindi ako aware sa terms na ginagamit niyo ngayon sa inyong henerasyon. But anyway, gusto ko lang pong i-mention dito, ang tinutukoy po ni Brother Eli, yung focus po is sa mga biologically female. Hindi mga transgender o mga lalaki na akala nila sila ay babae. So talagang biological female, biological woman ang tinutukoy ni Brother Eli dito. Kasi ang tao ho, kahit na siya sa demonyo na, pinakamasama ng tao sa mundo, naglatag ang Diyos ng paraan sa Biblia para siya ay makonverte sa pagiging sa Diyos. 26:18 ng Gawa, meron ho tayong ganitong mababasa. Pakinggan nyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Nakita nyo? Ang kailangan lang ang tao madilat ang mate. Para sila bumalik sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Therefore, any person that is under the power of Satan can be delivered and be brought to God sa pamamagitan ng process na sinasabi ni St. Paul. Madilat ang mata. Bakit ito kailangan ng tao madilat ang mata? 4:4 ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Si Satanas po na tinatawag sa Bibliang Diyos ng sanlibutan, binubulag niya ang kaisipan ng mga hindi sumasampalataya. Kaya pag bulag ka na, you are helpless. You cannot see light. Kahit anong spotlight ang itapat sa'yo, pag bulag ka, wala ka pa rin mababanaag. Bulag ka Iba ho yung hindi bulag Kasi kayo hindi bulag, Isara nyo ang mata nyo. Tumapat kayo sa ilaw, mababanaag mo Dahil hindi ka bulag Pero pagka bulag ka, kahit anong lakas ng voltahe ng kuryente ng ilaw ang gamitin, hindi ka ho makakaliwanag. Ganun ho ang paraan ng demonyo.
para tayo wag maliwanag at wag tayong maging sa Diyos, ang ginagawa po ng demonyo, binubulag ang isip ng tao. Pakinggan yun, ulitin natin, saka natin ituloy. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayon, sabi ho ni San Pablo, binulag ng Diyos ng sanlibutan, si Satanas, yung kaisipan, hindi ho itong matang itong literal ang binubulag yung kaisipan, at mas grabe ho yun. Biro mo yung isip mo bulag, wala na ngang mabuting bagay na mauunawaan ka dahil bulag na Kaya ho, nakikita nyo yung mga tao ngayon, bulag na, di ba? Yung ama na nire-rape yung anak, bulag ba o hindi? Bulag yun. Dahil kung yun may paningin ng isip man lang nun, may liwanag ng kaisipan, walang ama na pwedeng mang-rape sa anak na maliwanag ang isip Kaya ho nagagawa yun, madilim ang isip, bulag. Ayun. Sino ang gumawa nung pagkabulag? Yung Diyos ng sanlibutan na walang iba kundi si Satanas. Binulag ang kaisipan ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, ang sabi ni Pablo. Kaya pagkabulag, completely you're under the power of Satan. Pero may paraan ng Diyos, dun sa 26:18 ng gawa, sabi ng Diyos kay Pablo, idilat mo. Ulitin ho natin. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Bakit ididilat? Bulag nga, binulag nga ng demonyo Ha? Meron nabulag sa pera. Bulag na bulag siya pagdating sa pera. Ano ka mga kamag-anak? Wala akong kilalang kamag-anak. Bulag na siya, wala na siya kilalang kamag-anak. Pere. Pag negosyo, wala kang kamag-anak dyan. Sabi ko, sa loob-loob ko, kalokohan yun. Ako kahit nagninegosyo, may kamag-anak, may kapatid sa Diyos. Pag ang kapatid sa Diyos, walang pera, sabi ko, kumain kayo dyan, sige. Walang pera, sabihin nyo, wala kayong pera. Doon sa namamahala. Pag hindi kayo pinakain, titiwalag natin. Yung ayaw magpakain dahil wala kang pera. Kung gusto nyo, usapan natin, pipirma ako. Kasi naniniwala ako, kahit negosyo, dapat may konsiderasyon. Pangunahin na yung Christian consideration. Nabulag dahil sa salapi, ano? Meron nabulag dahil sa ganda ng babae. Kinalimutan niya lang may asawa siya at may anak. Sabi niya, nakahanda akong hiwalayan ang aking misis. Sumama ka lang sa akin. Sabi niya, paano ikaw yung mga anak mo? Iiwan ko sila, bahala sila sa buhay nila. Sasama ako sa'yo. Ito naman babae na inganyo naman. Sumama naman. Kung ako naman ikaw, di mo ba naisip, yun, anak at saka asawa, iniwan Ikaw kaya pagdating ng araw, di ka rin iwanan. Di ba naisip yun? Bumira pa ng kante. Bakit ako mahihiya? Okay, bahala ka. Wala ka palang hiya talaga Pero, maniwala ka. Baka iiwan ka. Bulag yan Meron tao nabubulag sa pera, nabubulag sa karangalan, nabubulag sa babae, nabubulag sa kapangyarihan. Yun ang pambulag ng demonyo Na para ikaw laging makapangyarihan, mandaya ka sa eleksyon. Ipapatay mo ang mga kalaban mo. Yun ang sabi ng demonyo. Very interesting na focus ni Brother Eli in giving an introduction to woman kasi nga ang main topic dito is paano natin malalaman na ang babae daw ay sa Diyos. So yung focus muna niya is on the concept of blindness, yung pagiging bulag. So yung physical na pagiging bulag, sinasabi niya dito, pero iba rin yung pagbubulag ng ating mga kaisipan. So ang God of the world is sa Satan at siya nga po daw yung bumubulag sa atin, sa ating kaisipan. So yun po sinabi niya dito. At many ways, maraming paraan pagkakabulag na kayang gawin sa atin at kaya natin gawin for the sake of woman, for the sake of power, for the sake of money. Very interesting na pag-start ng kanyang discussion. So, inabangan ko paano niya ito itatransition sa pagpili nga ng babae. Kaya maraming kinabubulag ang tao. Yun ang ginagamit ng demonyo para bulagin ka. Pag bulag ka, wala ka sa Diyos. Nasa kapangyarihan ka ng demonyo, pero hindi natin maiisahan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Pablo, idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kaya meron ng paraan ng tao nasa kapangyarihan ng demonyo, madala sa Diyos. Hindi ho nawawalan ng pag-asa ang tao. Ang Diyos ay mapagmahal, gusto niya tayong maligtas.
Kung hindi man tayo maliligtas, tayo po ang may kasalanan, hindi ang Diyos. Dahil lahat ng remedyo ginagawa ng Diyos for Him to win our souls. To lead us into the path of salvation. There is always a process, a way by which man can be redeemed. And if any man will not be redeemed and will be damned, it is not God's fault, but it is our fault. Kung merong hindi maliligtas, hindi nakasalanan ng Diyos. May paraan ng Diyos yan. Halimbawa kayo, may asawa kayo. Pinag-aralan po natin yung asawang sa Diyos. Nakita niyo yung buong buo. Ito yung medyo comment ko sa wikang Tagalog na dapat ay i-adapt na natin sa Filipino language. Tandaan po, Filipino language, Tagalog, of course, Tagalog is yung standardized form nito, ito yung Filipino. Pero actually po, ang Filipino po should be a collection of many other languages na i-adapt from many different languages din, no? Liban sa wikang Tagalog. Ito talagang gusto kong i-include sa vocabulary ng Filipino ang word na bana. Kasi in most Visayan languages, ginagamit na po natin to, ang asawang lalaki ay bana. At ang asawa ba is asawa. Kasi minsan nalilito tayo, anong asawa? Asawang lalaki? Asawang babae? So comment ko lang po na dapat po talaga na i-adapt na natin, no, sa wikang Filipino. Bana is ang asawang lalaki. Merong hindi ganon. Hindi sa Diyos yun. Dalawa lang naman ang tao sa mundo eh. Pag hindi ka sa Diyos, kanino ka? Maliwanag naman yung 8:47 ng Juan basa, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yun? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ayon, dalawa lang naman yan eh. Ang hindi sa Diyos, kayo'y sa inyo ikang amang Diablo. Kaya, kung tayo nasa kapangyarihan ng Diablo, huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag kang lugmok na ng lugmok sa kasamaan. May paraan pa, may bukas pa. Para ka maging sa Diyos, kailangan madilat ang iyong mata. At ang pandilat sa mata, yung aral ng Diyos, yun ang liwanag na makakapagpadilat sa ating mga mata, sa ating mga kaisipan. Ngayon, kung meron ng babae ritong sa demonyo, kung gusto nyo maging sa Diyos, makinig po kayo. Hindi ko sinasabing may sa demonyo rito. Kung meron ditong babaeng sa demonyo. Alin yung babaeng sa demonyo? Yung nangangaliwa. Pagtalikod ng mister niya, nakikipagkalabitan sa iba. Nakikipagkindatan. Nakikipaghalikan. Di ba? Merong ganong babae. Dito ba meron? Huwag ho kayong sasagot at baka andyan ang mister nyo. Pero meron nun. Hindi ho matututulang katotohanan, meron nun. Maaaring dito, wala, pero meron nun. Kung sakaling dito merong babaeng hindi sa Diyos, ang puso matigas, traidor sa asawa, babaeng kama. Ang ibig kong sabihin sa amin ng babaeng kama, laging nakahiga. Ibig sabihin nun, tirik ng araw, nakahiga pa rin. Yung asawa niya nagsasaing at nagsasangag at naglalaba, siya parang senyora sa putok doon sa kwarto. Dadalan pa ng pagkain sa kwarto. At kung yung asawa niya sigawan pa Kula! Dalitayan mo! Gutom na ako Wow. Mga ka-youth, I think napansin nyo talaga yung mga tools na ginagamit ni Brother Eli para makuha yung atensyon ng kanyang mga audience. So, it's really nice kapag nilagyan po talaga natin ng humor. Yun po napansin ko talaga, nagbibigay siya ng mga jokes, binabago-bago niya pa yung kanyang mga boses, nakakatawa. Pero yun nga po, mga techniques po yan para makuha yung atensyon, yung focus po ng mga listeners. And at a very young age, I was very aware of this dahil maalala ko, hearing a sermon from a pastor. And yung pastor na yun, dahil marami siyang jokes, parang ginagawa niyang lively yung mga diskusyon. Talagang nakangiti yung mga listeners at nakukuha nga yung focus ng mga tao. Kaiba po sa mga speakers po ng mga boring at monotonous. Monotonous, ibig sabihin parang the same lang yung speed, the same lang yung intonation ng pagsasalita. So boring po yun. Gusto ko din yung nasabi niya dito na God is actually our Redeemer. He gives us all the remedies. Kumbaga para bumalik tayo sa liwanag. At sinasabi niya rin nga po na
tinatawid niya na nga po dito, yung patungkol nga sa paano natin malalaman yung babae isa Diyos. Nagustuhan ko po na tinawid niya po ito ngayon so far. And parte yata ito ng parang mas mahaba pa po yata sigurong series kasi nasabi niya kanina na napag-usapan or na-mention niya na in the past na pag-preach niya siguro yung patungkol naman sa pag-aasawa. So siguro this is part of the series and ito nga po yung video na pinapanood natin. Parte ito siguro ng mas marami pang diskusyon patungkol nga siguro sa mga relationships at pag-aasawa. Nakarinig na ko kayo ng ganun babae? Meron nun. Ako ba naman tanda ko ng ito'y paglalakuan pa ninyo? O meron nun. Pero yun, may pag-asa kong maging sa Diyos yun. Magre-repair lang tayo. Repair. Alam nyo, may repair. If you are going to submit yourself to repair, to be repaired, konting tabas ng dila, tatabasan natin yan. Medyo may dila ho dyan, wala sa tabas eh. Yung konting tabas ng pag-uugali. Isa-isahin na natin para maintindihan na natin ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Una, paano ang babae magiging sa Diyos? 3:17 ng ikalawang Timoteo, pakinggan nyo nakasulat. Basa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para maging sa Diyos, that the man of God may be perfect. He must be fully equipped with every good work. Ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tuturuan siyang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya para maging sa Diyos, kailangan maturuan sa lahat ng gawang mabuti. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, para ang babae maging sa Diyos, ang lalaki maging sa Diyos, maturuan ng gagawin niyang mabuti. Tatanungin ho natin ang Biblia, ano-ano yung mabuting gagawin ng isang babae para siya maging sa Diyos? Nakahanda na po kayo, mga kapatid na babae? Eto ho, umpisahan natin. Sa unang Pedro, sa Kapitulo 3, meron ho tayong ganitong mababasa sa kasulatan. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tuloy. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kanyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ayan. Ito ho ay isang mahabang deklarasyon ng apostol na si San Pedro. Gusto ko po isa-isahin sa inyo. Kung sabi sa Biblia, sa pagkamasid nila sa inyong ugaling mahinhin na may takot. Na hindi sa labas ang paggayak, sundan niyo sa Biblia at malaan niyo kung nanloloko ko. Na hindi sa labas ang paggayak, gaya ng pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng mariringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit ng walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat, ang sabi doon sa 6, ng unang panahon ay ganito nagsigaya ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos at napasakop sa kani-kanyang asawa. Nagaya naman ni Sarah na tumalima kay Abraham na tinawag niyang Panginoon si Abraham. Biro mo laking respeto ni Sarah kay Abraham, asawa niya, ang tawag niya kay Abraham, Panginoon. Na kayo ang mga anak niya ngayon. Kung kayo'y magsisigawa ng mabuti at hindi kayo matatakot sa anumang kasindakan. Ngayon,
Ano po ibig sabihin dyan ng kasulatan? Isa-isahin nun natin. Sa pagkamasid nila sa inyong ugaling mahinhin na may takot. Yun ba numero 2? Apo. Unang-una sa babae, kailangan mahinhin. Hindi ba? Anong mahinhin? Ugaling mahinhin. Na may takot. Kasi merong mahinhin sa damit. Pero kiri ang ugali. Di ba? Ang tawag nga ng lola ko ron, ang pangalan daw ng mga ganon, Kirina Landipa ang apelyido. Kirina ang pangalan, Landipa ang apelyido. Yun ang tawag ng lola ko ron sa mga ganon. Meron tao, mahinhing manamit, pero ang ugali, kiri. Alam nyo ba ibig sabihin ng kiri? Yun ho nung panahon namin, yung kiri, kumbaga yun ay babaeng kalad ka rin. Kumbaga yun ang babaeng kung tawagin kalapating hindi lumilipad. Yun, di ba? Kumbaga yun ang babaeng kung tawagin sa isang bande, alembong, ganon. O yung babaeng maharot. Yung babaeng... Marami na, alam nyo na siguro ibig ko sabihin Gagabihin tayo pagka hindi ko titigilan Okay, before that, no. So as always, of course, Brother Eli is giving some jokes, especially daw yung tawag nga sa mga babaeng yung kalagkarin. But before that, no, I'm very interested though. Kanina nasabi ni Brother Eli on Sarah, mentioning and calling Abraham to be Lord. Very interesting, ano? So sabi nga ni Brother Eli, it shows respect, it indicates submission to someone, ano? Pero I wonder, do we still have to use that? Can we still call another person Lord as a form of respect to someone? Ang gawain ba ni Sarah na pagtawag na Panginoon sa kanyang bana ay dapat ba nating sundin sa mga babae at isang magandang halimbawa sa kanila mga bana? Or it is more symbolic na kinakailangan mong respetuhin, kailangan mo mag-submit sa iyong bana? Naghahagilap po kasi ko ng mga salita na mauunawaan ninyo. Na may babae hindi mahinhing ugali. Ang unang-unang hinihingi ng Diyos sa babae, magkaroon ng mahinhing ugali. Ano ba ibig sabihin ng mahinhing ugali? Yung ba naman dapat letrahan pa sa Biblia yun para maintindihan natin? Pag mahinhin, edi hindi maharot. Pag mahinhin, edi hindi kiri. Pag mahinhin, edi hindi kiri na lang di pa, no? Edi hindi ganon. Yun ang ibig sabihin. Pag mahinhin, yung bang ugaling babaeng mahinhin, yung parang ipinipicture nung araw nung ating Maria Clara na hindi pwedeng hawakan ng kamay. No touch. Na pag nahawakan ng kamay, magpapalaw ng iyak, pakasalan mo! Pakasalan mo! Wow! Ayan. Hahamon na ng kasal. Nahawakan na kamay. Kaya nung araw alam nyo ba ang hinihingi? Ang hinihingi, kamay lang, okay na Hindi ba? Mamamanhikan kami, hihingin ko na ang kamay ni Linda. Sabi ko, nung ako maliit-liit pa, hindi ko naintindihan yung logic nun at saka yung kanyang idiomatic expression. Ba't ka ako hihingin kamay? Aanin mo kamay. Ano? Ayun pala, kaya merong ganong expression ng Tagalog kasi nung araw, mahawakan mo lang ang kamay ng babae. Pag ipinahawak ang kamay, iyon na. Bakit? Mahinhin ang mga babae natin nung araw. Ngayon, kung gusto mo, hawakan mo na lahat. Actually, mga ka-U3, there is really some truth to this. So, I could be wrong, but ang mga narinig ko po ng mga bali-balita is nung sa mga panahon yata ng lola ko, ganun po talaga, mahawakan mo lang yung kamay. Parang napakalaking bagay na yun sa mga babae dati at dapat na magpakasal kayo, something like that. So, malaki ang pagtingin nito as a kind of dishonor, na kinakailangan mong panindigan na lang dahil ito ay nagawa mo sa babae na yan. So, very interesting dahil ito po ay mga kwento-kwento din po, ako po'y bata pa na naririnig ko din nga po. Pero sa ngayon, yun nga, iba na po talaga yung mga babae ngayon, yung mga henerasyon ngayon. At hindi lang hawak. Kaya nga may nabubuntis sa pagkain sa pagkadalaki. Ha? Hindi ba? May nabubuntis sa pagkadalaki. Hindi pa man nakakasal, isinuko na, bataan paano nawala yung kahinhinang hinihingi ng Diyos? Alam niyo, pag yung kahinhinan lang nawala, masama lalabas kung kayo, ako halimbawa, Kristiyano ako, mag-aasawa ako,
eh hindi ako mag-aasawa sa hindi mahinhin. Bakit? Biro mo hindi pa pinakasal, turutot na ka na. Biro mo kakasal ka, no? Hahalik-halik ka pa dun sa altar, no? O, kiss the bride. Eh, yung kiss the bride, eh, andun yung nakauna, 4 na pala yung nakauna. Hoy, turutot, sa loob-loob. Una na ako dyan, sabing gano'n. Eh, sa Biblia ko, hindi gano'n eh. Pakinggan nyo. Sa Deuteronomio, ganito sinasabi. Nyo, kailangan mahinhin eh. O, para mahinhin, meron ka ipe-preserve. Yung karangalan ng babae, pine-preserve yun. Kung mahinhin talaga, basa. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya, at kanyang kapuotan siya, at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay, at ikalat ang isang masamang dangal niya, at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito, at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina, ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinapuotan siya. At narito, kanyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya, at gayunmay ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak, at kanilang iladadlad ang kasuutan sa harap ng mga matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilan siya ng 100 siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga, sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel. Eh, kung hindi donselya. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama, at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Kita nyo. Okay, donselya po mga ka-U3, very short lang po na note, virgin, no? Virgin, birhen. Sa Israel. Pag dinaya mo yung mapapangasawa mo, sabi mo, donselya ka, yung pala, hindi na. Papatayin ang babae. Nakita nyo sa Israel. Sa Israel yan, hindi naman sa Kristiyano yan. Pero pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kahigpit ang dararapat na pag-iingat ng karangalan ng babae sa diwang nakasulat sa Biblia. Ang totoo, sa panahong Israel, bawal mag-asawa sa alam mong hindi na donselya eh. Pakinggan nyo. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis, sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot, ay huwag siyang mag-aasawa. Paglingkod ka ng Diyos, bawal mag-asawa sa patutot, sa lamas o sa bao. Nakita nyo? Therefore, ang isang babae, mayroong iniingatang karangalan. Naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Pag ang tao, babae, mahinhin, dapat unang-una, maingatan mo yon. Ngayon, maaaring sabihin nyo, paano yun, Mr. Soriano? Ako, hindi ko naman alam yung aral na yan. O kung hindi nyo alam at kayo hindi na donselya, hindi na kayo dalaga. Ano nga gagawin natin? Pwede pa ba natin ibalik yun? Hindi na pwede. Kaya lang, itinuturo ko pa rin ito para baka meron pa sa inyo na hindi nyo pa sinisira ang karangalan nyo, magandang ingatan nyo ang karangalan nyo sa pagkadalaga. At kung kayo naman may asawa na nagawa nyo na yung masamang bagay sa harap ng Diyos, may paraan naman ng Diyos para yan makarecover tayo. Ibig sabihin, maka-cope up tayo at maging Kristiyano tayo. Hindi naman tinatakwil ng Diyos ang tao eh. Kung nagawa mo yan, ang kawalang malay sa aral ng Diyos, pwede namang magsisi at pwede namang yan ipatawarin ng Diyos. Kaya inuugat nga natin sa Biblia, paano ang babae magiging sa Diyos? Unang-una, para maging sa Diyos ang babae, dapat mahinhin. Kung hindi kayo dating mahinhin, umpisaan nyo na. Umpisaan nyo na ngayon. Alam niyo ba yung mahinhin? Ang ugali, mahinhin. Kailangan mahinhin. Isang kailangan sa babae yan. Alam niyo yung kahinhinan sa ugali? Napakaganda nung mahinhing ugali ng tao eh. Very interesting discussion on being a virgin. Interestingly, sa mga lumang henerasyon po, it is very big deal no para sa kanila. Ang iba dyan, mga bana. Pag sinabi kong bana, yung mga asawang lalaki po so yung mga bana sa older generation would be kind of complain dahil hindi nga dumugo yung hymen sa first sexual encounter. Hindi ka na virgin.
Niloko mo ako! May mga ganun eh. Pero gusto ko lang pong i-clarify na sa atin pong konsepto ng virginity, physically, meron po talaga mga babae po na hindi po nagbi-bleed. So, while it is true na yung mga virgin po sexually, meron pong dumudugo, yung magbabreak yung kanilang hymen, pero hindi po at all times na kesyo hindi po dumugo ay hindi na po birhen, o ito nga ang term dito sa Biblia na ginamit to sa sitas, doncellia. Ito po isang myth at maalala ko sa mga lumang henerasyon, it's a big deal kapag hindi doon po nag-bleed. Nakakita ka ba na mahinhin sa daan na? Kala mo mahinhin eh. Magsusuot ng micro mini. Di hanggang dito yun. Pag upo nun, mahihila ng paunti sa pataas yun. Pilit naman ang pilit ng kagaganon. Sa loob-loob ko, talaga to. Wag mo nang ganun. Kaya mo naman talaga inilabas yan para makita, di ba? Wala lang sinungalingan. Talagang dinidisplay mo naman talaga eh. Ay, nag-micro mini ka. Ba't gaganon pa eh? Hindi, para wag na kami mahirapan. Biyaan mo na lang ng ganyan. Mas maganda siguro kung bubuka ka pa. Nako, yun ba mahinhin? Hindi ako naniniwalang mahinhin yung naka-micro mini, tas hilang ganon. Hindi ako naniniwalang mahinhin yun. Ang totoo, maraming babae. Hindi ko naman nila lahat, at hindi kayo ibig kong sabihin. Maraming babae, kaya lang naman talaga nagpupustura para mapansin eh. Payag kayo? Sabi, kaya lang ikaw kung nag-aayos para sa mister ko. Sabi niya, yun ang katwiran eh. Hindi, sabi ko, totoo ba yan sa mister? Oo, para sa mister ko lang. Kung di lang sa mister ko, ba't naman ako mag-aayos? Ganun ba? Ganito. Kung para sa mister mo, anong oras ko umuwi mister mo? Alas 6. Maligo ka ng alas 5:30. Maglagay ka na. Todo mo na. Alas 6 dadating. Para sa mister. Bakit pagkaalis ni mister saka ka naggagaganyan? Para sa mister ba yan? Hindi. Para ikaw good looking din sa ibang lalaki. Masama intensyon mo niyan. Pakinggan nyo. Basahin natin ang salita ng Diyos na nakakaalam ng puso ng tao. Ba't ka nagpapaganda? Bakit? Basa. Jeremias 30. Okay, before we continue mga ka-youthi, so this is part of the perspective on restorative Christianity o pagiging conservative mga ka-youthi, Katulad po ng nasabi ko na rin po sa ibang video reactions po patungkol po dito, may mga sekta po, hindi lamang po dito sa MCGI, kundi sa other sects po na Kristiyano din po. Meron dyan iba na bawal po magkaroon ng hikaw, bawal mag-makeup, although I'm not totally sold out with the idea na ang mga babae po ay naglalagay ng makeup immediately para lamang sa iba. For others, it would make them feel good, diba? So, if they add a little bit of powder in their face or inayos ng kaunti ang kanilang mga buhok, I think na it's always for others, para ma-attract yung iba. Meron naman po talaga, it makes them feel good when they look good. When we try to make ourselves look presentable, it's not just about attracting others, but also it makes us feel good about ourselves, and most especially when we are working, when we are facing other people. Kapag presentable po tayo, di ba po, mas maganda po at kaaya-aya po sa mga mata. I think we have to separate what kind of fashion sense, what kind of physical presentation would make it tempting, at anong uri naman ng presentasyon sa iyong katawan ang magiging presentable lamang. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula. Nada mo nananamit ng mapula. Baka may mapula ho rito, hindi ko sinasadya. At hindi naman kayo ibig kong tukuyin. Mahirap talaga ito, kasi sa Biblia ho talagang ganun eh. Huwag po kayong magagalit marami namang nakapula. Si Tatang nakapula rin di ba? Sa'yo kayo Tatang. Sa'yo kayo pakita yung nakapula ko. Hindi ko naman ho sinasadya yan. Nataon lang nakasulat sa Biblia. Ito gawain ng isang babaeng nagpapapansin. Hindi naman yung ibig sabihin, damit lang mapula, nagpapapansin Meron pa siyang ibang gawain. Tutuloy lang ho natin. Pakinggan niyo. Okay, so klaro naman po mga kayo. Yan nga po yung sinasabi ko kanina na we have to make a distinction na hindi naman porket ang babae ay, kumbaga, she wants to appear presentable, nag-a-attract agad ng mga lalaki. Hindi naman po ganun, So, it's good that Brother Eli was able to clarify that. Naman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto. Bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta. Kita mo, pati mata, pinipintahan talaga yan. Sino ho sa inyo may pinta mata ngayon? Hindi ho kayong ibig ko sabihin, nasa Biblia ho kasi. Merong babae nagpapaganda, pinipintahan yung mata ng pintura. Nung araw, uso na yun
Ngayon nga, modern na ngayon, may pakislap eh. Ano yung pakislap na inilalagay na gano'n? Nilalagyan pang gano'n, no? Kaya nung minsan nakita ko sa dilim, akala ko natuka ng ahas dahil yung mangitim-ngitim ito. At talaga, ewan ko, hindi gano'n ang forma ng babaeng gusto ko. Kung ako mamimili, gusto ko yung walang masyadong adorno. O dahil nakamaskara na parang may foundation. Talaga yun. Tapos tatambakan yun ng mga pag hindi masyado nasisiyahan sa kilay, Diyos, pangit kilay nilagay mo. Babawasan. Kahit masaktan. Talaga naman nagningingiwi sa harap ng salamin. Pinapanood ko eh. Tinitiis yun. Ang tawag po natin dito ngayon, tiis ganda, di ba po, tiis ganda. Takot na bunutan niya, ano? Tapos, kung 1 oras at kalahati lang, ubos na ron. Ngayon, meron naman totally ayaw niya nung bigay ng Diyos. Uy, paumanhinan niyo ko. Talaga sinasabi ko, totoo lang naman. Surgery? Ayaw niya nung bigay ng Diyos. Talaga kumuha siya ng pangahit. Inahit na lahat yun. Ang kaso mo, nung lagyan, dapat talaga ang kilay dito eh. Doon sa may boundary ng buto at saka ng mata. Di ba doon ang kilay? Hindi lang ganyan, mas tinaasan niya ron. Kaya kung medyo mahihiyain ka, hindi mo liligawan eh. Bakit? Hindi pa umiirap, nakairap na agad eh. Dahil ang taas na kilay. Oh. Pagka kagaya ka ni Brad Willie, hindi mo liligawan, dahil matatakot ka eh. Ay mahihiyain kasi ang tagabasa ko na yan eh. Naghihiyas ng mga ginto, pagkatapos, naglalagay ng pintura sa mata. Bakit? Tuloy. Sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka. Hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo. Kita nyo? Kaya po, merong mga babae nagpapaganda para doon sa mga mangingibig. Alam nyo, gustong-gusto ng babae, marami nanliligaw. Alam nyo ba yon mga lalaki? Ako, alam ko yun. Dahil nabasa ko sa Biblia. Habang dumadami nanliligaw, gusto ng babae yun. O sino sa inyo ayaw ng naliligawan? Wala namang babaeng ayaw maligawan. Siyempre, gusto ng babae, nililigawan siya eh. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan talaga gusto naliligawan. Kaya nga pag walang naliligaw man ligaw, parang na siya, para siyang suicide na. Kahit sino na lang, kakapit siya. Siyempre, ang tao nagigipit sa talimang, kumakapit sa sa patalim, kumakapit, sabi na kawikaan. Merong ganun babae eh. Ay, tingnan ninyo, meron ba katunayan ako sa Biblia na talagang ang babae kuminsan, yung hindi naman lahat, kaya siya nagpapaganda talaga para yung mangingibig sa kanya. Pakinggan nyo, kay Isaias. Ganito ating mababasa. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan. Mapalalo. Tapos? At mga matang nakairap. Talagang nakairap. Lumakad, palalo na, nakairap pa. Tapos? Na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon. Talaga naman yung kending na yun, talagang parang nakakita ka ng gilingan ng hopya doon sa puwit niya. Talagang, lumalakad na kung may kending habang nagsisiyaon. Tuloy. At nagpapakalatis ng kanilang mga Talagang yung paa na yun eh, pinapakalatis para mapansin yun eh. Tuloy. Kaya't papaglalangibi ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Sion. Naganap na yan sa Israel nung una na sinumpa ng Diyos ang mga babae dahil dun sa kaalembungan na yon. Pero mo lalakad lang yan, nakairap at nakapalalo panlakad at pagkatapos pinakakalatis pa yung paa. Ibig sabihin nun, talaga nagpapapansin upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Anong talata yun? 2:13 ng Osias. Sige. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya. Kita nyo? Mga mangingibig. Marais siyang mangingibig.
Kaya siya parang yan, ang parang yan, talagang dekora. Eh, maraming babae ngayon, daig pa Christmas tree. O, di ba? Merong simpleng Christmas tree, pero ngayon may babae, talagang maglagay. May mga argolyang pagkalalaking ganyan, ano? Ang sabi, nagpapaganda ng kanyang mga hiyas upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Kaya, ang gusto niya, mangingibig, kaya siya nagkakaganon eh. Pero kung totoong sa mister, kung sa mister mo, hindi pagdadating mister, saka ka lang magpabango. Kasi kung aalembong ka, liligawan ka na ibang lalaki. Huwag naman sabihin kung may asawa ka na, hindi ka naliligawan. Meron nga ang gusto, nililigawan yung may asawa eh. Tama po ba ako o hindi? Isang aral ng Diyos sa babae, yung kahinhinan. Dapat. Okay, before that na yung sinabi ni Brother Eli dito na meron mga lalaki ang gusto nila naligawan ay yung may mga asawa. Medyo totoo po yan. Ano? Meron nga po akong narinig na expression na kumbaga sinasabi nila na mas madali daw mahuli ang manok na nakatali na. Something like that. Mahinhin. Ugali, mahinhin. Mahinhin lang ba ugali? Ito pa isang mahinhin. Sa 2 ng unang Timoteo. Pakinggan niyo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Ayun, ang babae, gagayak ng mahinhing damit. Sabi. Ano ibig sabihin ng mahinhing damit? Tuloy. Na may katimtiman at hinahon. Ano ba yung matimtiman? Bibigyan ko kayo ng lead. Sabi nung kawikaan, walang matimtimang birhen sa matiyagang manal. Di yung palang birhen, matimtiman, ano? Si Virgin Mary. Nakita nyo na si Virgin Mary na naka-micro mini? Na ang damit eh, close neck. Pero may butas ditong malaking ganon. Na ang damit eh, hanggang bukong-bukong, pero hati hanggang dito. Nakita ko, ganda eh. Dahil haba na, yung ako maganda damit, ang haba eh. Naku, nung maglakad, di lumalabas itong kalahati ng hitang ganon. Talagang it is pleasing to the eye. And it teases the soul. Eh, makikita mo, kikilos na ganon eh, talaga yung hita ilalabas eh. Sa bagay, kung may maganda-ganda naman ang hita, magandang panoorin yun, ano? Pero pag ang hita ay parang hamon na maraming PGGs na may 20, may Gs, may 50, may piso. Eh, yung iba makasunod lang sa uso, kahit parang hamon ng... Yung hamong nasunog ang hita, eh, ganun ang kulay. Eh, nilalabas pa rin eh. Ganon. Eh, samantalang sa Biblia, hinihingi ng Diyos, mahinhin. Hindi ugali lang, kundi pati damit, dapat mahinhin. Hindi naman damit lang, kundi pati ugali, mahinhin. Ang sabi sa Biblia, gumayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. With shamefacedness and sobriety. Yung shamefacedness, it was translated in English as shamefacedness. Ang kahulugan nun, ang babae, mayroong damit na kahiya-hiya. Pati damit pinautusan maging mahinhin eh. Oh. Mahinhin ang ugali mo, mahinhin ang damit mo, sino mag-iinteresa yung rapin ka? Re-rapin ka ba? Kaya gusto nyo kong maging sa Diyos? Una, mahinhin ang ugali. Kalawa, mahinhin ang damit. Ano pa? Pakinggan nyo ha. Although, in as much as, gusto kong mag-agree 100% but I can't, yung kasing desire din minsan talaga ng mga rapists, the reality is, some of them would not depend on how you wear your clothes. That is just the reality. Pero of course, I have to say, to a certain degree, of course, majority, ang naiengganyo nga. Kumbaga, what you see, and then you can see na, eto, nagpapakita, nagtitease nga, nanunukso. So yun nga po, ng iba, talagang hindi na makapag-self-control. So most of the time, yes, I would have to agree. May repair dyan eh. 2:11 ng unang Timoteo. Basa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Ninyo ha, unang-una sabi sa babae, mag-aral tumahimik. Bakit pinagsabing mag-aral tumahimik? Kasi maraming babae maingay. Payag kayo. Lalo na may asawa. Mula sa umaga, alas 3 pa, alas 5 pa lang, alas 6. Nagdadadaldal na yon. Kinainan nyo kagabi, hindi nyo man lang hinugasan, mga pala mo ng mga walang hiyang ito. Ikaw kulas. Hindi yung mga anak mo, napakatatamad. Ako lahat ang inaasahan. Ako pa naman nagbibenta sa palengke. Ako pa, ako walang katigil-tigil yun. Hanggang gabi yun.
Matutulog na lang yung lalaki, dadaldalan pa uli. Kung ikaw ba naman naghahanap ng trabaho, napakabatugan mo, walang giya ka talaga. Sa akin mo na lang ipinapasa ng mundo mo. Kami, daldal, walang tigilan daldal. Yung asawa tuloy, siguro nakukulili na, titigil ka ba? Hindi. Eh, daldal pa rin daldal. Tingnan mo, knockdown siya. Eh, nung magising, daldal na naman uli. Mas malakas pa sa dati. Kaya alam nyo, isa sa mga batas ng Diyos sa babae, ang babae, mag-aral tumahimik, may buong pagkapasako. Bakit po pinapatahimik? Maingay eh. Pakinggan nyo, ang hangal. Ang hangal na babae ay madaldal. Ayun, yung madaldal, hangal yun. A foolish woman. Foolish ang tawag ng Biblia, madaldal. O, isipin nyo mga kababayan, sino ho sa inyo ang madaldal? Di mag-isip kayo. Yun ho sabi sa Biblia, ang babaeng hangal, madaldal. At alam nyo ba yung kadaldalan ng babae? May pakinabang ba yan? Pakinggan nyo, basa tayo. Sa lahat ng gawain. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Ngunit, ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. kita nyo, lahat ng gawain, mapapakinabangan mo. Pero yung daldal, yung tabil ng labi, wala kang pakinabang. Ano mapakinabang mo sa daldal mo kung babae ka? Eh, meron ng babae sa sobrang daldal eh. Nagalit sa mister niya. Nako, ako inay, ako hihiwalay na. Mare, saksi ka. Hihiwalay na ako, di ko na kayang tiisin, mare. Napakarami ko ng tinitiis. Tamad, batugan, matakaw, may buni pa ikayan. Apakalaki. Naku, pati ba naman buni ng asawa, ikinalkal na sa kapitbahay. Oh. Alam mo, pati itsura ng pagkatao mo, sasabihin ng lahat yon, yung daldal. Kaya maganda kung makakakita ka ng babaeng bibirang kayo kung manliligaw kayo, mga lalaki. Pakikiramdaman niyo yung babaeng liligawan niyo. Pagka malaki luwang ng bunganga, talagang katakot-takot na away ang susuotin mo. Sasabihin, ako ho, lalagay na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mo napangasawa ay madaldal? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Anong tahimik? Gulo, hinaharap ng buhay mo. Hindi tahimik. Basa. Ang laging tulo sa araw na maulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, hindi tulo ng tulo. O anong sabi? At ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Pareho lang silang dalawa eh. Kung paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, hindi tulo ng tulo, natitilinsikan ka, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, hindi ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. Eh, nung araw ho kasi may tulo yung bahay namin sinahuran. Magdamag yun ang napagtuunan ko lang. Hindi ako nakatulog talaga. Parang nabibilang-bilang ko yung... ganun lang kahalintulad ng babaeng madaldal at palatalo eh. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti, basa. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Maluwang ang bahay mo. Makikisama ka sa babaeng palatalo at madaldal. Mabuti pa doon ka na lang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaunggoy ka na lang doon. Ha? Kaysa maluwang nga ang bahay mo, ang kasama mo, babae, madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpyerno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang eh. Basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Kita nyo, mabuti pa mamundo ka sa ilang. Baka maligtas ka pa't maging dapat sa Diyos kaysa sa makisama ka sa palatalo't magagalitin babae. O ngayon, para ho yan maiba kung kayo'y palatalo, babaeng magagalitin, babaeng madaldal. Para mawala yan, ang sabi sa Biblia, ang babae, mag-aral tumahimik. Mag-aral na tumahimik tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Pinapasakop yung babae. Ang babae, hindi binigyan ang karapatang maging independent of herself. Ang babae, inilagay ng Diyos under subjection to man. Inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Kaya, isa sa aral na dapat matutunan ng babae na may asawa, pasasakop ka sa asawa mo. Paano hong pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso 5, ganito ating mamabasa. Tatapwat kung paanong ang iglesia
ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Okay, before we continue mga ka-youth, na-mention ko na rin po to sa past video reaction natin. Naalala ko po kasi na nagkaroon ng isang viral post yung Team Kramer, na kung saan nilagay nga nila yung umbrella ng submission ng una, Christ, and then the husband, and then the wife. Malala ko po yun at marami nga po ang komento, both positive and negative, dahil siguro for others, they cannot accept the fact that the woman should submit to their husbands. At very interesting ditong pagkakalagay, sa lahat ng mga bagay. Ayan. So siguro sa mga babae na they feel they're independent or they're a strong, independent woman, so hindi po nila ito siguro ma-accept. And some women in the marriage would try otherwise, dahil siguro na-feel nila na they are better, they are more intelligent, they are wiser than their husbands, so hindi po sila napapasakop sa kanilang mga bana. Kita nyo. Handa ho ba kayo mga babae na maging dapat sa Diyos? Handa ba kayong pasakop sa inyong asawa? Pasasakop ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, ayaw ng asawa mong nakaburlis ka, huwag ka magbuburlis. Ayaw ng mister mong kulay matingkad ng damit, huwag kang magsusuot matingkad. Halimbawa, ayaw ng mister mo nangangapit bahay ka, daldal dito, daldal doon, para kang reporter. Talaga meron ng babaeng ganun, walang tigil ang bibig. Kaya sabi, mag-aral tumahimik na may buong pagkapasakop. Paano ang pagpapasakop? Pasasakop ka sa iyong asawa. Kaya ako sa iglesyang nasa Biblia, bawal ang under Disaya. Bawal mang under. Yung under Disayang lalaki, walang kaligtasan yun. Impyerno pupuntahan nun. Kasi binabaliktad mo yung kapangyarihan ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, ang babae sa ilalim ng poder ng lalaki. Tingnan ninyo si Eva, bakit siya kumain ng bawal? Kasi wala si Adan eh. Hindi man lang siya nagtanong muna kay Adan eh. Ang ginawa, kumain na. Nagsariling kalooban na si Eva. Hindi na nagkonsulta sa asawa. Alam niyo, ang isang mabuting pamilya, ang babae, pasasakop, bibili ka ng rep. Eh, alam mo namang ang mister mo naghahanap buhay. Dear, kasi yung mga bata, sana may baon lagi. Gusto ko sana bumili tayo ng rep. Magkano ba ikahulog isang buwan? Nagtanong ako, ang hulog, 1,000 eh. Pagtango ng mister mo, sige, pagtitiyagaan na nating maghulog. Hindi, kumuha ka. May away ba? Wala. Siya umukay. Siya presidente. Pag okay na presidente, okay na sa vice president. Di ba? Sino ba presidente? 523. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa. Ayun. Ang lalaki, pangulo ng asawa. Sino hong lalaki rito ang vice president? Hindi kayo naniniwala sa Diyos kung kayo ang vice president. Dapat, pag may asawa, ang asawa, ang lalaki, yun ang president. Ang lalaki, pang-ulo ng asawa. Ang babae, pasakop sa kanyang asawa. Kaya hindi mag-aaway eh. Pang-ulo ka, lalaki, nagpapasakop naman si babae. Dear, dadalaw lang ako kila ina nga, baka ako gabihin. Pagtango niya, sige, kamusta na lang kay inang? Pag ginabi ka, magagalit ba? Hindi. Baka malay mo, kung maganda pagsasama nyo, baka mamaya medyo kumukulimlim na araw. Okay, before that mga ka-youth, I think the challenge, however, in this kind of situation in marriages, while it is true na sabihin na natin na maraming mahuhusay na mga ama, pero hindi rin natin maiwasan na may mga lalaki din po, mga bana din po na hindi mabuting ehemplo, hindi rin maganda na decision maker, punong-puno ng bisyo. So paano po kaya yun mga ka-youth? So in my perspective, isn't it more fair if the man is not capable, kung hindi madiskarte ang lalaki, na that the woman should step in and work hard for the family? And on that regard, her decisions would be more superior than the decision of the husband. Kasi alam natin na kung hindi naman mabuting sangguni ang lalaki, bakit pa magpapasangguni ang babae? I think that is a case in a lot of situations where the woman is more smart, the woman is more hardworking, the woman has the better leadership capabilities kumpara sa lalaki o sa bana. Paano po kaya yon? So I hope that this could also be tackled ni Brother Eli, dahil ang reality po is hindi naman po lahat ng lalaki, hindi naman po lahat ng bana ay mabuti pong husband po sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga asawa. Padilim na. Susunduin ka pa nun eh. Mahal ka niya eh. Susunduin ka pa. Walang away eh.
Kaya lang nag-aaway kasi hindi ko lumalakad sa riles, tindan nyo yung tren. Pag nasa riles, may banggaan ba? Wala. Basta nasa riles ang tren. Pag na-discarril yung isa, magbabanggaan. O, pag nawala sa riles, may rilis po ang babae, may rilis din ang lalaki. Parehong makakalakad kayo, smooth na hindi madidisgrasya ang kahit na sino. Eh ngayon, bakit may disgrasya? Na-disgrasya yung mga anak, napabayaan, naging drug addict. Napabayaan yung mga anak, naging sugarol, naging standby, naging palaboy na lansangan. Bakit? May hindi lumalakad sa rilis yung mag-asawa eh. Ha? Pag lalo na may mag-asawa kayo, anak lang ng anak. Eh dear, 2 buwan na naman hindi ako dinadatnan eh. Eh pang ilan na ba ikayan? Sabi ng biyenan, 12 na inang eh. Kung kasi kulas eh. Eh bet, ako lang may kasalanan niya, gusto mo rin naman. Ganun ang mga dialogue. Alam ko ni, tanda ko nang ito. Tapos, bahala na. Mas mabuti na ikaya marami. At marami tayong mapapagtrabaho. Ha? Meron magulang kaya nanganganak para pagtrabahuhin. Hindi maganda yun. Ako palagi ko, sabi ko nga, ang nagmamahal na magulang, bago ipanganak yung anak, iniisip mo na, bibili mong kuna. Di ba, no? Bibili mong lampin. Eh ngayon, hindi na nga problema lampin, may diapers na eh. Di ba, no? Yung mga disposable. Nung araw, malayo pa yung panganganak, yung lampin, pinuburdahan na yun eh. Baby. Paglaki ka ng anak ko, papasok ko ka sa St. Agnes. O sa St. Mary. Pakukunin ko ng kurso. Yan, mga pangarap. Meron namang anak, meron namang magulang sa bandang Bicol. Interesting. Do you see this? So this is a tape, cassette recorder, ano? So, pag-record po sa voice yan. Very nice. Oh, old technology. So, I'm guessing siguro early 90s po siguro tong video na ito, ano? Or siguro late 80s. I'm guessing maybe 90s, I have to say. So, very interesting na cassette tape pa yung ginagamit ni ate. Ano, nire-record niya si Brother Eddie. Ay, haplos sa presensya no asawa buntis eh. Kaya ito lalabas, are. Sana babae. Bakit naman ikaw babae gusto mo? Hindi maipasok sa kabaret. Ikaw naman ikaw. Kita mo. Doon kila kapatid na Dani sa Bicol, meron daw bayang ganon. Ang gustong anak babae, gagawing ballerina. Hindi ganon ang tama. Dapat, ang anak minamahal, hindi gagawing trabahador. Hindi lumalakad sa batas yung magulang, yung ina at saka yung ama. Pero kung tayo lalakad sa batas, sabi sa Biblia, ang babae pasasakop sa asawa. Yung asawa naman na pagpapasakupan mo, yung asawang nagpapasakop naman kay Kristo. Yung May bana, aral lang Diyos sa buhay, hindi ka naman aagrabyaduhin nun. At yan ho ang susunod natin pag-aaralan. Kung ano ang klase ng lalaking nararapat pagpasakupan ng babae. Pero dapat yung matandaan, ang babae, para ka mapabuti, unang-una susunod ka sa aral ng Diyos. Pasasakop kasi yung asawa. Sinong asawa yon? Aalamin po natin yan sa susunod nating pagkikita. Pero gusto ko ibalik ang ating pag-aaral sa inyong mga babae. Unang-una, ipinapayo ng Biblia yung kahinhinan sa ugali, sa pananamit. Tapos, alisin yung kadaldalan. Recap. Marami kasi madaldal eh. Ano pa? Pakinggan nyo sa Kolosas. Ang sabi sa isang babae, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. At igalang, sige. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Kita nyo, si Abraham, iginalang ni Sara, no? Tinawag niya pa si Abraham na Panginoon. Panginoon. Utos pala sa babae, gumalang sa lalaki. Bakit to? May babae, walang galang sa asawa. Walang galang. Kung sigawan nga kahit sino nakaharap. Hoy, Tulume, napakakapal ng pagmumukha mo. Hindi ka man lang makatulong sa bahay. Magsaing ka, uwi ka nga, magsaing ka ron. Tigas ng pagmumukha mo talaga. Kaharap yung mga kaibigan. Napahiya. May galang ba sa asawa yon? Yung babae may galang sa asawa, may nabalitaan doon sa kanto na nang bababae yung asawa niya, ando sa umpukan. Dear, sandali naman Sandali lang meron lang kami pag-uusapan mag-asawa. Umuwi sa bahay. Ano ba ikayon? Halika sa bahay ko na lang sasabihin. Magiliw na magiliw pa. Pagdating sa bahay, kinurot na, ulang yun, anong bababoy ko pala. Hanga ako roon.
Napigil niya yung emotion niya hanggang bahay. Sabi sa babae, babae gagalang sa asawa. Gagalang mo. Hindi ko mo yung asawa mo, nabisto mo na ang ugali, nabisto mo na ang pagkatao, naalaman mo may buni sa puwet. Hindi mo na igagalang. Merong ganun babae. Naku, hindi ko lang alam na ganun pala yun. Yung pala may power. Sabi, pagka naging asawa mo na, may power, di ka na makaka-atras nun. Hindi ko mo natuklasan mo may power dito at may paputok tuturututin mo. Gumawa ka ng paraan. Bawal ni Kristo, hindi ka maliligtas Pagka ikaw dahil may power yung asawa mo, kung kani-kanino ka lalaki sasampid, maiimpyerno ka nun, hindi ka maliligtas. Okay, mga ka-youth, natatawa po kasi this is very 90s, no? Just ko yung references po ng power. Kili-kili power yun ang term namin noong panahon. And I really don't hear that anymore. So, medyo pa sa akin, being a learner of languages, napaka-interesante sa akin yung evolution din, no? Yung ating mga terminolohiya. So, sa amin pong panahon, kili-kili power po yun. May putok, no? Ngayon sinasabi na may BO, ayan, may body odor, ayan. Para maligtas ka, may power, di alisin mo yung power, bumili kang tawas. Pag naliligo, hilamusan mo yung kanyang kilit. Hindi makita mo maghapon, di aamo yun. Marami naman remedyo talagang yun na lang Siyempre, yun ang asawa mo, kumanta ka na lang ng You're my everything, everything I need. You're the song I sing and the book I read. You're a way beyond belief, and just to make it brief, you're my winter, summer, spring, my everything. Kahit mabaho pa hininga niyan, hindi mo naman pwede isoli na yun. Kung gusto mo maligtas. Tama ho ba yun o hindi? Para wag kang mangalunya at wag kang sumampid pa sa ibang lalaki, hindi ka maliligtas alam niyo yung kaluluwa ng tao, mahalaga yan mga kababayan. Dito sa mundo, ang buhay natin dito, pag naka 80 anyos ka, maswerte ka na nga, 80 anyos, 90. Tayo ba, abutin pa ba natin palagay yung edad na yun? Ngayon 31 lang, naninigas na Di ba? Mas maigsi ang ngayon ng tao palagay mo na, nabuhay ka na ng 100 taon sa mundo. Pagkatapos ng 100 taon, mamamatay ka. Pagkabuhay na maguli, doon sa walang hanggang buhay, kung mapahama ka, hindi ka ba naaawa sa kaluluwa mo noon? Paparusahan ka sa impyerno habang panahon? Kaya kailangan, dito pa lang maghahanda na tayo. Ang matalinong tao, hindi ang pinaghahandaan yung ngayon lang, pati bukas ikinukonsider noon. Yun ang matalinong tao. Pati yung bukas, he is prepared for the future. He is not prepared only for this day. Bakit? Yung future, mas maraming challenges na hinaharap ka kung ang iisipin mo lang ngayon, basta makakain ka ngayon, ubos-ubos biyaya. Sabi ng Tagalog, mamayang konti, nakatunganga. Mga kapatid na babae, gusto nyong maging dapat sa Diyos, huwag nyong kakalimutan. Pangunahing aral sa babae, maging mahinhin. Ugali, pananamit, pakikisama, mahinhin. Pagkatapos, pasakop sa asawa. Igalang ang asawa. Tapos, gumawa ng mabuti sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Okay. Alright mga ka-youthie, dyan po nagtatapos ang Bible exposition po ito. I have to guess, no? And I think series po ito kasi nga sinasabi ni Brother Eli na sa next na naman po na discussion is about yung men na naman, no? Yung mga bana. And lagi ko pong ginagamit yung salitang bana. Sana po ay hindi po kayo malito. Ibig sabihin po noon, asawang lalaki. So katulad po ng sinabi ko, sana i-incorporate na yung word na yun kasi napaka-useful po ng word na bana and we use that sa Visayan languages. But anyway mga ka-youthie, that was really nice. I like how at the end a little bit, so si Brother Eli ni-recap niya yung mga main points. So tandaan po natin when we're giving an exposition, when we're giving a speech, a presentation, first merong magandang intro yan, at sa kalagitnaan nga yung substantiations mo with your arguments or main points, and then it's always better to recap or i-conclude mo siya by mentioning the highlights of what you have just talked about. So yun po ginawa ni Brother Eli. So elements po ng napakahusay po niya speech, nakikita niyo po dito, napakagandang halimbawa. And on top of that, of course, it's a biblical learning for most people. Lalong-lalo na po sa mga babae na they feel na they have to be guided more. Ano ba yung, kumbaga, standards of the Bible according nga sa minention ni Brother Eli. So mga ka-youth, lalong-lalo na sa atin po mga kababaihan, gusto ko pong kayong batiin, and one of the main reasons po bakit po ito po yung naging topic natin is dahil ngayon po ay International Women's Day. Yan, March 8 po kasi ngayon, 2024. Maraming salamat po sa panonood mga ka-youth. Ano po ang na-learn ninyo na bagong mga learnings din sa baba? Ano pong masasabi nyo sa ating episode ngayon? So comment down below po, and I really appreciate all of your support. And
if you like these kinds of videos mga ka-U3, don't forget to subscribe here. You can choose this video here and this video here din po mga ka-U3. Maraming salamat po. And before I forget, maraming salamat sa aking ina, maraming salamat sa aking asawa, maraming salamat sa aking mga tita, at maraming salamat din po sa aking kapatid, mga kakilala, mga babae. Sana po ay mabunyi po tayo dahil ang pagiging babae po, napakalaking puwersa sa ating mundo. Kayo po ang may hawak ng cradle, ang kuna ng ating sibilisasyon. Maraming salamat po. See you guys next time. Peace. Bye-bye.